Nawalan na ba ng sigla ang inyong mga kamatis at tila naniningil na ng kalinga ang inyong mga pipino? Ang Agosto ay hindi lang panahon ng pag-aani, kundi tamang pagkakataon din para maglatag ng pundasyon para sa masaganang taniman sa hinaharap. At paano kung sabihin ko sa inyo na ang lahat ng kailangan ninyo para dito ay nasa inyong bakuran na? Ngayon, limutin muna natin ang mga abono na nabibili sa tindahan. Gagawa tayo ng 5 makapangyarihang organikong pataba. Matututunan ninyo kung paano gawing tunay na ginto para sa inyong halamanan ang mga ordinaryong damo at tirang tanim na pakikinabangan ninyo sa buong susunod na taon. Bakit nga ba sa Agosto? Napakasimple lang ng sagot. Pagtatapos ng tag-araw, ang ating mga masisipag na pananim ay naibuhos na ang lahat ng kanilang lakas sa pagbubunga at ang lupa ay kapansin-pansing napagod na rin. Ito ang perpektong panahon para suklian ang kanyang pagod at busugin ang lupa ng kinakailangang sustansya. Ang paggamit ng kemikal ay mabilis nga, ngunit panandalian lang ang epekto. Ang layunin natin ay bumuo ng isang malusog at masiglang hardin na magtatagal ng maraming taon sa pamamagitan ng pagpapanatili ng tamang balansi sa lupa. Kaya, simulan natin sa isang tunay na klasiko na tinatawag ng mga bihasang hardinero na likidong ginto. Ito ang compost tea at huwag itong ipagkamali sa simpleng pagbabad lang ng compost sa tubig. Ang recipe natin ay ibang libel. Isa itong tunay na eliksir ng buhay para sa iyong lupa. Isipin mo na parang binibigyan mo ang iyong lupa hindi lang ng pagkain, kundi isang makapangyarihang probiotic tulad ng masustansyang yogurt para sa tao. Ang compost tea ay isang buhay na concentrate ng milyon-milyong kapaki-pakinabang na mikroorganismo, mga bakterya, fungi, at protozoa. Sila ang iyong personal at di nakikitang hukbo na nagtatrabaho sa ilalim ng lupa, araw at gabi. Ano mga ba ang ginagawa ng hukbong ito? Una, tinutulungan nito ang mga halaman na makakuha ng sustansya na naroroon na sa lupa, ngunit nasaan yung hindi madaling makuha ng ugat. Pangalawa, pinapabuti ng mga mikrobyong ito ang istruktura ng lupa. Ginagawa itong mas buhaghag at mahangin. Dahil dito, mas madaling huminga ang mga ugat. At pangatlo, aktibo silang lumalaban sa mga mapaminsalang pathogen na nagpoprotekta sa iyong mga halaman mula sa sakit. Ngayon, narito ang mismong resipe at ang pinakamalaking sikreto. Kumuha ng isang balde ng tubig na walang chlorine. Idagdag doon ang halos 1 litrong lata ng magandang kalidad at hinog na compost. At ngayon, ang mahika. Upang mas palakasin pa ang bisa nito ng maraming beses, kailangan natin ng aeration o ang pagdaragdag ng oxygen. Ibaba sa balde ang pinakasimpleng aquarium air pump at hayaan itong gumana sa loob ng 2 to 24 na oras. Ang oxygen ang magiging sanhi ng mabilis at malaking pagdami ng mga kapakipakinabang na aerobic bacteria. Ang inihandang tea ay dapat na may kaaya-ayang amoy lupa, parang sa gubat. Dilawan ito ng tubig, 1 bahagi ng tea sa 10 bahagi ng tubig, at huwag mag-atubiling idilig sa iyong mga pananim. Kung ang compost tea ay parang probiotic, ang susunod nating recipe ay isang tunay na energy booster para sa iyong mga halaman. Pag-uusapan natin ang kilalang herbal infusion o kung tawagin ng iba, green fertilizer. At ang pinakamasarap na parte, ang pangunahing sangkap nito ay lumalaki lang sa paanan mo. Yung mga itinuturing mong damo, isang tunay na vitamina boost ito para sa halamanan, lalo na mayaman sa nitrogen at potassium. Ang mga bida sa pinaghalong ito ay ang stinging nettle at comfrey. Ang stinging nettle ang hari pagdating sa nitrogen content na mahalaga para sa paglago ng dahon at sanga. Ang comfrey naman ay yaman sa potassium
na kailangan para sa pagbubunga at pagpapalakas ng resistensya ng halaman. Pero pwede rin ang iba pang damo tulad ng dandelion, chickweed at lamb's quarters. Pero sandali, ang sasabihin mo, hindi ba't mangangamoy ang buong lugar sa amoy ng damong yan sa barilis? At tama ka, pero alam namin ang sikreto para maiwasan yan. Sa halip na hayaang mabulok at bumula ng ilang linggo, gagawa tayo ng mabilis at kapaki-pakinabang na infusion. Kumuha ng malaking lalagyan, halimbawa ay isang bariles. Punuin ito ng tinadtad na damo, mga 2 katlo ng lalagyan. Lagyan ng tubig. Mas maganda kung tubig ulan o pinatubigan na tubig, pero huwag punuin hanggang sa pinakatuktok. Ngayon, ito ang life hack. Para maiwasan ang masamang amoy, maglagay sa bariles ng anumang EM preparation tulad ng Baikal EM1. Ito ang magdidirekta ng proseso sa tamang daan at sa halip na mabulok, makukuha mo ay kapaki-pakinabang na pag-ferment. Ipa-ferment ito ng 1 linggo, paminsan-minsan ay haluin ang concentrate na yan, ihalo sa tubig na may rasyo na 1 sa 10, 1:10, at idilig sa ugat ng halaman. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na kadalasan ay itinuturing lang basura pagkatapos mag-ihaw or magpainit ng sauna, ang abo mula sa kahoy. Pero para sa ating hardin, ito'y isang tunay na kayamanan, lalo na sa buwan ng Agosto. Ang ash infusion or pinagbabara ng abo ay parang first aid sa iyong mga halaman. Kung ang herbal infusion ay puno ng nitrogen na nagpapalakas, ang abo naman ay isang kumpletong mineral complex. Wala itong nitrogen, pero mayaman ito sa potassium, phosphorus, calcium, at halos 30 pang mahahalagang microelements. Ang potassium ang tumutulong para mahinog ang mga prutas at gawing mas matamis, habang ang phosphorus naman ang responsibly sa pagpapalago ng malakas na ugat na napakahalaga bago sumapit ang taglamig para sa mga halaman na namumuhay ng matagal. Ang resipe ay napakasimple. 1 basong sinala na abo sa 10 litro ng tubig. Haluing mabuti at hayaang ibabad ng kahit 1 araw o mas maganda kung 2 araw. Paminsan-minsan ay haluin. Hindi na kailangan pang tunawin ng solusyon na ito. Direkta nyo na itong ipanlalabas sa ugat ng halaman. Pero dito nakasalalay ang pinakamahalagang paalala at hinihiling ko na maging napakaingat kayo. Hindi lahat ng abo ay nakakabuti. Mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng abo mula sa pagsusunog ng mga basura sa konstruksyon, mga pininturahan o ginamot na kahoy, particle board at laminate. Naglalaman ang mga ito ng mabibigat na metal at lason. Hindi rin angkop ang abo mula sa uling o sa pagsusunog ng basura sa bahay tulad ng plastik at makintab na magasin. Gumamit lamang ng purong abo mula sa pagsusunog ng tuyong kahoy na galing sa mga puno na may malalapad o karayom na dahon o mula sa mga halaman at bahagi ng halaman. Ang tamang abo ay isang napakahalagang regalo, ngunit ang maling abo ay lason para sa iyong hardin. Narito ang ating sikretong sangkap na ating hihiramin mula mismo sa inyong kusina. Oo, tama kayo. Ito ay ang ordinaryong lebadura na ginagamit sa paggawa ng tinapay. Magugulat kayo, pero ang simpleng produktong ito ay kayang gumawa ng tunay na himala sa inyong mga halaman. Ngunit, may mahalagang punto rito. Ang paggamit ng lebadura bilang pantulong sa pagpapalago ay hindi maituturing na abono sa klasikal na kahulugan. Hindi ito naglalaman ng maraming sustansya. Sa halip, isa itong makapangyarihang pampasigla ng buhay. Isipin ninyo, hindi lang kayo nagpapakain ng halaman, kundi naglulunsad kayo ng isang buong pabrika sa lupa na magpoproseso ng mga organikong material. Kapag ang libadura ay nasa mainit at mamasamasang kapaligiran,
nagsisimula itong mabilis na dumami. Sa proseso, naglalabas sila ng mga substance na parang alarm clock, gumigising sa mga mikrobyo sa lupa. Bilang resulta, mas nagiging aktibo ang mga kapaki-pakinabang na mikrobyo, mas mabilis nilang pinoproseso ang organikong material sa mga elementong madaling makuha ng halaman. Pinapasigla rin ng lebadura ang matinding paglago ng sistema ng ugat. Nagiging mas malakas ang mga ugat, mas mabilis na nagsasanga, at mas mahusay sumisipsip ng sustansya at tubig. At narito ang perpektong sukat para sa ating turbo booster. Kumuha ng 10 gramo ng tuyong lebadura o 100 gramo ng sariwang lebadura. Tunawin ito sa kaunting maligamgam na tubig. Lagyan ng 2 o 3 kutsarang asukal. Ang asukal ang kanilang almusal, kailangan ito para sa mabilis na pagsisimula. Hayaan itong nakababad ng ilang oras sa isang mainit na lugar para magising ang lebadura. Pagkatapos, tunawin ang pinaghalong ito sa 20 litro ng tubig at gamitin agad sa pagdidilig. Mahalaga, ang solusyon na ito ay epektibo lamang sa mainit na lupa. At heto na, ang panghuling paraan, ang ikalimang resipe. Ito ay para sa mga hardinerong may matinding pasensya at mahabang pananaw. Isa itong pataba na pangmatagalan na mananatili at gagana sa inyong lupa hindi lang ng ilang buwan, kundi hanggang 1 taon o higit pa. Ang pinag-uusapan natin dito ay patabang gawa sa dinurog na buto na tinatawag ding bone meal o bilang mas madaling opsyon sa dinurog na balat ng itlog. Kung ang mga naunang pataba ay parang sprinter na mabilis magbigay ng epekto, ito naman ay tunay na maratonista. Ang pangunahing sangkap ng patabang ito ay calcium at phosphorus na matagal matunaw sa lupa. Ang calcium ang may pananagutan sa pagpapalakas ng mga dingding ng cell, kaya mas lumalaban ang halaman sa sakit at peste. At ang phosphorus, gaya ng ating naaalala, ay nagbibigay ng enerhiya at nagpapalakas ng pagtubo ng ugat. Kapag inilagay ninyo ang patabang ito sa buwan ng Agosto, para na rin kayong naglagay ng pangmatagalang pamumuhunan para sa kalusugan ng inyong hardin sa buong susunod na taniman. Ngunit para talagang gumana ang patabang ito, kailangan tamang ihanda ang mga sangkap. Ang basta pagtapon lang ng mga balat ng itlog sa lupa ay halos walang silbi. Aabuti ng maraming taon bago ito mabulok. Ang sikreto ay nasa tamang pagdurog at pag-activate. Una, kolektahin ang mga balat ng itlog. Siguraduhing hugasan at tuyuing mabuti ang mga ito. Pagkatapos, iihaw sa oven o sa kawali. Ito ang magpapahina para mas madali itong durugin. Pagkatapos nito, durugin sa kapehan, coffee grinder, hanggang maging pinong-pino, mas maganda. Ngayon, ang pulbos na ito ay maaari ng ikalat sa mga taniman bago bungkalin ng lupa. O para mapabilis ang proseso, ibuhos ang 1 baso ng pulbos na ito sa 1 litro ng puting suka. Magsisimula ang matinding reaksyon. Ito ang calcium na nagiging madaling makuha ng halaman. Kapag huminto na ang pag-ingay, ihalo ang konsentradong ito sa 10 litro ng tubig at idilig sa mga halaman. Kasalukuyan, hawak natin ang 5 makapangyarihang likidong pampataba. Ngunit ang paghahanda sa mga ito ay kalahati pa lang ng gawain. Ngayon, kailangan nating maunawaan kung paano gamitin ang bawat isa para sa pinakamataas na benepisyo. Dahil may kanya-kanya itong katangian. Mayroong 2 pangunahing paraan ng pagpapakain, sa ugat at sa dahon. Ang pagdidilig sa ugat ang pangunahing paraan upang pakainin ang halaman. Dito, direktang nating inihahatid ang sustansya sa sistema ng ugat. Ang tsaang compost, katas ng halaman, herbal infusion, solusyon ng abo, at pampatabang mula sa yeast ay napakabisa kapag inilalagay sa ganitong paraan.
Pinakakain hindi lamang nila ang mismong halaman, kundi pati na rin ang lahat ng mga kapaki-pakinabang na organismo sa lupa sa paligid nito. Samantala, ang pagpapakain sa dahon or foliar application ay parang isang agarang tulong or first aid. Kaya ng halaman na sumipsip ng sustansya, hindi lang sa ugat, kundi pati na rin sa ibabaw ng dahon nito. Ito ay napakabilis na paraan para maihatid ang mga kailangan nitong elemento, lalo na kung agarang nangangailangan ng suporta ang halaman. Para dito, napakahusay ang mga tsaang compost at katas ng halaman na maayos na nasala at hinaluan ng tubig para mabawasan ng kalahati ang bisa. Ang pag-spray ay dapat gawin ng maaga sa umaga o sa gabi upang hindi masunog ang dahon sa sikat ng araw. Ang solusyon ng abo ay maaari ding gamitin sa dahon, lalo na kung nakikita ninyo ang mga palatandaan ng kakulangan sa potasyum. Ang pinakamahalaga ay salain itong mabuti upang hindi barahan ang sprayer. Paano naman ang pagdodosis? Akala natin dahil organiko ito, hindi makakasama. Pero isa ito sa pinakamapanganib na pagkakamali. Sa paghahalaman, ang gintong patakaran ay mas mainam ang kulangin sa pataba kaysa sobrahan. At totoo ito kahit sa mga natural na abono. Suriin natin ang madalas na pagkakamali ng mga naghahalaman, lalo na ang mga baguhan. Kapag nakita ang magandang epekto ng, halimbawa, isang herbal concoction, madalas gustong diligan ang mga tanim araw-araw at gawing mas malakas pa ang timpla. Ano ang magiging bunga nito? Labis na nitrogen. Ang mga halaman ay magpapakataba, lalaki ang mga dahon at tangkay ng higit sa kinakailangan na nagiging dahilan para kumonti ang bunga. Ang mga kamatis ay maglalabas ng maraming suwi at ang mga pipino naman ay magkakaroon ng mga bulaklak na hindi namumunga. Higit pa rito, ang mga halaman na sobra sa nitrogen ay nagiging malambot, manipis ang kanilang cell walls at madaling kapitan ng aphid at iba't ibang sakit. Ganoon din ang mangyayari sa abo. Ang labis na potassium ay maaaring humadlang sa pag-absorb ng magnesium at calcium na magdudulot ng iba pang problema. Kaya tandaan ang simpleng patakaran. Anumang likidong pataba ay inilalagay natin ng hindi mas madalas kaysa isang beses sa bawat tutmapon por piece na araw. Sa Agosto, kapag bumabagal na ang aktibong paglago ng halaman, sapat na ito. Ang inyong layunin ay hindi buhusan ng sobra ang mga halaman ng pataba, kundi suportahan lamang sila ng bahagya at punan ang kakulangan ng mga elemento sa lupa. Makinig sa inyong mga halaman, sila mismo ang magsasabi kung ano ang kanilang kinakailangan. Isa pa sa napakahalagang praktikal na usapin ay ang tamang pag-iimbak ng ating mga organikong pampataba. Hindi lahat ng ito ay pwedeng maghintay ng matagal sa isang sulok ng kamalig. Mayroon talagang kailangan gamitin kaagad habang nasa pinakamataas pa ang kanilang biological na bisa. Kabilang sa mga madaling masira na produkto ang compost tea at yeast solution. Ang buong bisa ng mga ito ay nasa buhay na mikroorganismo. Sa sandaling patayin mo ang aerator sa timba ng compost tea, magsisimulang mamatay ang mga kapaki-pakinabang na aerobic bacteria dahil sa kawalan ng oxygen. Kailangan itong gamitin sa loob ng ilang oras or pinakamatagal ay sa loob ng araw na iyon. Ganoon din sa yeast, hindi nagtatagal ang kanilang matinding aktibidad. Kaya kapag na-prepare na ang solusyon, diretso na agad sa mga taniman. Pero ang herbal infusion at ash solution ay kayang maghintay ng mas matagal. Ang concentrate ng green fertilizer ay pwedeng itago sa isang bariles na may takip sa loob ng ilang linggo na dinidilute at ginagamit lamang kung kinakailangan. Ang mahalaga ay huwag itong iwanan sa direktang sikat ng araw. Ang ash solution naman
ay hindi nawawalan ng bisa kahit pa tumagal ng 1 o 2 araw. At pagdating naman sa ating maratonista, ang pulbos mula sa balat ng itlog o pulbos ng buto, ito ay isang tuyong produkto. Pwede itong ihanda ng marami at itago sa isang tuyong lugar, kahit pa buong taglamig. Ito ang iyong stratehikong reserba ng calcium at phosphorus na laging nasa kamay mo. Ang tamang pag-iimbak ang susi sa pagiging epektibo ng iyong mga pampataba. Ngayon, buwagin natin ang isang napakapopular at medyo mapanganib na mito. Ito ay nagsasabing ang organikong pataba ay ligtas at imposibleng mapinsala ng ito. Hindi ito ang buong katotohanan. Oo, mas malumanay at mas ligtas nga ang mga organikong pataba kaysa sa mga kemikal. Ngunit kahit ang mga ito ay nangangailangan ng matalino at maingat na paggamit. Napag-usapan na natin ang panganib ng sobrang nitrogen mula sa pinasawsaw na damo. Ngunit may iba pang aspeto na dapat isaalang-alang. Halimbawa, ang sariwa at hindi pa nabubulok na dumi ng hayop. Organiko rin ito. Ngunit kung direktang ilalagay mo ito sa ilalim ng halaman, may panganib na masunog mo ang kanilang mga ugat dahil sa mataas na nilalaman ng ammonia. Bukod pa rito, maaari itong maglaman ng mga buto ng damo at mga mikrobyong mapaminsala o kaya naman ang abo. Hindi lang ito nagbibigay sustansya, kundi nagpapataas din ng pH level ng lupa. Kung ang lupa sa inyong hardin ay natural ng alkaline o mataas ang pH, ang regular na paglalagay ng abo ay maaaring makasama ng husto. Magiging hindi available ang maraming micronutrients para sa mga halaman. Samantala, ang mga halaman tulad ng blueberry o hydrangea na mahilig sa acidic na lupa ay maaaring tuluyang mamatay dahil sa abo. Kahit ang tila hindi nakakapinsalang compost tea, kung hindi ito tama ang pagkakagawa ng walang sapat na aerasyon, ay maaaring maging mula sa isang eliksir tungo sa tirahan ng anaerobic o masasamang bakterya. Kaya tandaan, anumang uri ng pataba, kahit pa ang pinakanatural, ay isang kasangkapan. At tulad ng anumang kasangkapan, kailangan itong gamitin ng may kasanayan at ayon sa tamang paraan na nauunawaan kung ano at bakit mo ito ginagawa. Ang pinakamalaking sikreto na ibinunyag natin ngayon ay hindi lang sa mga resipe mismo, kundi sa kung ano ba talaga ang pinapakain natin. Kung gumagamit ka ng chemical na abono, ang halaman lang ang pinapakain mo. Pero kung gumagawa ka ng organic na pampataba, ang buong ecosystem ng lupa mo ang sinusuportahan mo. Bilyon-bilyong bakterya, fungi, at iba pang mikroorganismo na siyang lumilikha ng tunay at buhay na pagkamayabong. Ito ay isang pangmatagalang pamumuhunan para sa kalusugan ng iyong hardin. Hindi mo lang sinusolusyonan ang problema ng kasalukuyang season, kundi pinapayaman at pinatatatag mo ang iyong lupa sa loob ng maraming taon. Ang iyong mga halaman ay magiging mas matibay, mas masarap ang mga ani, at mas magiging mabunga ang iyong paggawa. Kaya naman, ang Agosto ay hindi pagtatapos ng season, kundi simula ng isang bagong siklo. Panahon kung saan maibabalik natin sa lupa ang kanyang lakas ng may pasasalamat gamit ang mga simpleng resipe na napakabisa. Nakita mo na hindi kailangan ng mamahaling kemikal para sa masaganang ani. Lahat ng kailangan ay nasa iyong mga kamay na. Maraming salamat sa panonood ng video na ito hanggang sa dulo. Kung naging kapaki-pakinabang ito para sa iyo, suportahan ang aming channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe para hindi mo mapalampas ang mga bagong sikreto ng malusog na hardin. At ngayon, may tanong ako para sa inyo. Anong organic na pampataba ang inyong ginagamit? Ibahagi ang inyong mga subok na resipe at sikreto sa comments. Magpalitan tayo ng kaalaman.